LPA-06B lumakas, posibleng maging bagyo sa loob ng 24 oras. Bagong pagkilos sa silangan ng Pilipinas, ang LPA-06B tumaas ang tsansa na maging bagyo. May epekto ba ito sa bansa? Alamin ang pinakabagong forecast ngayong araw. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Narito ang pinakabagong ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, June 17, 2026. Mga kababayan, isang bagong weather disturbance ang ating binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang dating minomonitor na weather system ay tinalaga ngayong bilang isang low pressure area 06B at ayon sa pinakahuling pagsusuri, tumaas na ang tsansa nito na maging isang ganap na tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Posible nga ba itong maging sunod na bagyo sa kanlurang Pasipiko? May posibilidad ba itong pumasok sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility at maging susunod na bagyong tatawagin namang Bagyong Francisco? At ano naman ang magiging epekto nito sa panahon ng Pilipinas? Yan ang ating tatalakayan sa loob ng susunod ng ilang minuto. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga mahalagang weather updates. Unahin natin ang pinakamahalagang balita batay sa pinakahuling tropical cyclone monitoring. Ang LPA-06B ay kasalukuyang nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat wala pa itong opisyal na pangalan, kapansin-pansin ang pagtaas ng development potential nito. Mula sa mababang posibilidad nitong mga nakaraang araw, ngayon ay nasa medium chance na ito maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Ibig sabihin mga kababayan, mas organisado na ang sirkulasyon nito kumpara sa mga nakalipas na araw. Kapag nagpatuloy ang pagbuo ng thunderstorm malapit sa sentro nito at talong bumaba ang atmospheric pressure, maaari itong ideklara bilang isang tropical depression anumang oras sa mga susunod na update ng mga weather agencies. Nasaan nga ba ang direksyon at posibilidad ng dadaanan nitong bagyo na ito? Mga kababayan, sa kasalukuyan ay wala pang eksaktong forecast tracks na inilabas dahil isa pa lamang itong low pressure area o LPA. Batay sa galaw ng mga umiiral na steering wind sa Western Pacific, may posibilidad itong kumilos pa kanluran hanggang hilagang kanluran habang nasa karagatan. May tatlong pangunahing senaryo po tayo na ating binabantayan. Unang senaryo ay recurving system. Ito ang pinakakaraniwang nangyayari ngayong panahon ng taon. Habang lumalakas ang sistema, maaari itong lumiko pahilaga at pagkatapos ay pahilagang silangang patungo sa direksyon ng Southern Japan. Kung ito ang mangyayari, mananatili itong malayo dito sa ating bansa. Ang pangalawang senaryo naman ay near PAR approach. May posibilidad ding lumapit ito sa silangang hangganan ng PAR o PAR bago tuluyang lumiko pahilaga. Kung mangyari ito, maaring maramdaman sa bansa ang epekto nito sa pamamagitan ng paglakas ng hangin habagat o pagdadala ng dagdag na moisture sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ang pangatlong senaryo ay PAR entry. Hindi pa ito pangunahing forecast sa ngayon, ngunit di rin ito tuluyang inaalis ng pag-asa. Kapag mas naging kanluranin ang galaw nito, maaari itong makapasok sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility o PAR at posibleng mabigyan ng susunod na local name ng pag-asa. Gayunpaman, sa kasalukuyang datos, mababa pa rin ang posibilidad na direktang pagtama nito sa kalupaan dito sa ating bansa. Para naman sa kalagayan ng panahon dito sa ating bansa habang binabantayan nito ang LPA-06B, ang pangunahing weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa ay ang easterlies. Ang easterlies ay mga mainit na hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling maalinsangan ang panahon sa maraming bahagi ng bansa. Sa lugar ng Eastern Visayas at Silangang Mindanao ay partikular na apektado ng easterlies ang lugar ng Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Makakaranas ang mga lugar na ito ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm. Kapag malakas ang thunderstorm cells, posible ang biglang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kasama ang Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin ang mainit na panahon sa bandang umaga. Ngunit sa pagsapit ng tanghali hanggang gabi, posible ang localized thunderstorm na maaring magdulot ng malakas ngunit panandali ang pag-ulan lamang. Ito ang typical na pattern ngayong panahon ng tag-ulan. Para sa ating temperatura, pinakamababang temperatura 25.4 degrees Celsius at ang pinakamataas naman 34 degrees Celsius. Dahil mataas ang humidity, umabot sa 94%. Mas malinsangan ang pakiramdam kaysa mga aktual na temperatura. Patuloy pa rin ang panganib ng heat stress lalo na sa nagtatrabaho sa labas. Ang laki naman ng karagatan sa Luzon at Visayas, may alon mula 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas at sa Mindanao ang alon ay 0.6 hanggang 1.2 metro ang taas. Sa ngayon ay wala pang malawakang banta sa karagatan, ngunit pinapayuhan pa rin ang mga mangingisda na mag-ingat lalo na kapag mayroong thunderstorm sa inyong lugar. Para sa buod nating balita, ang LPA-06B ay nasa labas pa rin ng ating PAR. Tumaas na sa medium chance ang tsansa nitong maging isang tropical depression. Wala pa ring direktang banta dito sa ating bansa.
Easterlies ang pangunahing weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Posible ang thunderstorm sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Mainit at malinsangan pa rin sa maraming lugar dito sa ating bansa. At dumako tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Lamentation chapter 3, 22 hanggang 23. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nauubos at ang kanyang habag ay hindi nagwawakas. Ito ay laging bago tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Mga kababayan, sa bawat pagsikat ng araw may bagong pag-asa. Tulad ng panahon na patuloy na nagbabago, ang biyaya ng Diyos ay nananatiling bago araw-araw. Ano man ang ating kinakaharap ngayon, tandaan natin may Diyos na patuloy na gumagabay at nagbibigay ng lakas sa atin bawat araw. At yan ating ulat panahon ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga subscriber, viewers at supporters ng PNN Panahon News Network. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para mas marami pang weather updates at maging updated sa panahon. Mag-ingat po tayong lahat. God bless at magandang araw sa inyo hanggang sa susunod na ulat panahon.